Cine Recap PH. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay patungkol sa pamilyang Chino na matapos mawalan ng tirahan mula sa pag-atake ng Japanese bomber sa China, tumira sila sa maliit na abandonadong nayon upang magsimula ng bagong buhay ngunit may napadpad na mga sundalong Japanese. Ang pelikulang ito ay ang Chinese war drama film na ipinalabas 2025 na pinamagatang Gezi Town. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat! Noong 1937, bumagsak ang mga malalaking probinsya ng China mula sa pagsalakay ng mga Japanese, milyon-milyon ang nawalan ng tirahan at napilitang lumikas upang makaiwas sa digmaan. Si Mu Dezian kabilang sa battlefield maintenance engineer iniwan ang kanilang bayan kasama ang lolo, silang dalawa lang ang natitirang nakaligtas sa kanilang buong angkan. Kasabay sa paglikas ang pangkat ng ordinaryong manggagawa na nagboluntaryo upang maging sundalo. Ang grupo ay pinamumunuan ni Xiaoyan na dati nang nakasama ni Dezian dahil siya ang gumagawa ng kanilang armas. Ngunit sa kanilang paglalakbay sa Yangtze River ang mga naunang barkong umalis na tagpuan nilang lumubog, nakita ng kapitan na may water mine sa unahan na kanilang madadaanan, nataranta ang lahat at agarang nagsipunta sa likuran ng barko sa takot habang sinusubukang barilin ng mga marino ang bomba pero hindi ito tinablan. Ang mga pasahero iminungkahi ang malaking baril ng grupo, napilitan si Xiaoyan sa kabila ng ginagamit lang ang kanilang armas para sa pagpapabagsak ng eroplano. Biglang nagkaaberya ang baril habang papalapit na sila kaya pinatay na ng kapitan ang barko, nagkakagulo na din ang lahat nang hindi pa nila ito mapaputok. Nag-warning shot naman si Xiaoyan upang tumahimik ang lahat at tinawag si Dezian upang ayusin ang armas. Lalong nakaramdam ng takot ang lahat habang papalapit sa bomba maging ang mga duwag na tauhan ni Xiaoyan, buti na lang mabilis lang nagawa ni Dezian ang armas, agara nilang pinunterya ang water mines hanggang sa sumabog ng napakalakas, na kung tumama sa barko ay siguradong lumubog sila. Ipinagmamalaki ni Xiaoyan ang kanilang armas na nagmula pa sa Switzerland na nagligtas sa kanilang lahat. Samantala, may nakilala si Dezian na babae na nagngangalang Xia Cheng, mag-isa lang din ito sa buhay matapos nang siya na lang ang natitira sa kanilang pamilya, ngunit nang mabanggit ng dalaga ang ilog na kanilang kinaroroonan gustong magpakamatay ng lolo ni Dezian upang makasama ang pumanaw nilang pamilya, buti na lang napigilan nila ito sa pagtalon sa tulong ng dalaga na nasira niya pa ang palda. Di nagtagal dumaong na ang barko, lahat lang ng may papel na pwedeng mapakinabangan ang pinapababa kabilang ang grupo ng voluntaryong sundalo. Ngunit nangangailangan sila ng eksperto sa pag-aayos. Nakita ni Xiaoyan ang maintenance kaya isinama niya ito at nagpaalam na din si Xia Cheng na nagustuhan ng kanyang lolo para sa apo. 2 taon ang lumipas, nagkatuluyan si Dezian at Xia Cheng na ngayon ay mayroon ng anak sa nahanap nilang tirahan, patuloy itong gumagawa sa armas ng grupo ni Xiaoyan kapag nagkaproblema. Ngunit ang bayan na kanilang tirahan inatake na naman ng Japanese bomber na nagsira ng lahat. Napilitan na naman silang lumikas at iwan ang kanilang mga tirahan upang umiwas sa pambobomba. Habang lumilikas ang lahat humiwalay ng daan si Dezian sa grupo, maya-maya pa pati ang mga lumikas binomba din ng mga eroplano buti na lang nakaiwas ang mga ito. Pag-alis ng eroplano nagpatuloy na ang mga ito sa paglikas, may nakasalubong sila sa daan na inakalang kalaban pero ito pala ang pangkat ni Xiaoyan ang tanging nakaligtas sa pambobomba. Isinama sila ng grupo sa alam nilang lugar sa kalapit na bundok. Ito ang tinatawag na Gezi Town na abandonado na ngayon dahil malapit lang ito sa kampo ng mga Japanese. Nagdadalawang isip si Dezian dahil masyado itong delikado ngunit may sakit ang kanyang anak kaya napilitan na din ito. Nagtulong-tulong ang lahat na maisaayos ang nayon upang mayroon silang tirahan, pinalitan nila ang pangalan ng nayon hanggang sa inabot na sila roon ng ilang taon na naninirahan ng tahimik. Dahil sa galing ni Dezian sa pag-aayos ng kahit anong bagay, mayroon silang kuryente sa nayon at mayroon din siyang radyo upang makasagap ng balita sa nangyayari sa labas. Isang umaga, nagalit ang asawa ng pinatalim niya ang kanilang mga kutsilyo dahil pwede na itong makapatay. May problema din ang lolo dala ng katandaan kaya lumabas na muna si Dezian para maglakad-lakad habang inaalala ang karanasan sa digmaan kung paano pinatay ang mga walang kalaban-laban. Subalit habang naroon ito sa lambak nagpapahinga, biglang may napadpad na 3 sundalong Japanese na hinahanap ang Gezi Town. Hindi siya pinatay ng sundalo nang maniwala silang hindi iyon ang hinahanap nilang lugar. Ginawang bihag si Dezian at isinama pabalik sa nayon, nakita nila ang mga ngalakal at hindi nakilala ang mga kasamang sundalo. Sinabihan ito ni Dezian at nang mapagtanto sinubukang tumakas ng lalaki pero pinatay siya ng mga Japanese na nasaksihan ito.
Takot na takot si Desian dahil siguradong siya naman ang isusunod. Hindi siya pinatay ng mga ito dahil mayroon siyang pakinabang sa kanila. Nang may makitang pwedeng mapagpahingahan ang mga sundalo, pinahanap siya ng kawayan upang magtayo sila ng bandila ng Japan bago mag-alas 12. Dumating pa roon ang kanyang anak na lalo nitong ikinatakot. Lumapit ang sundalo, buti na lang wala itong ginawang masama at agaran ng umalis ang mag-ama, ngunit balak siyang patayin pagbalik. Agad pinuntahan ni Desian ang asawa at pinagtago ang mag-ina sa ginawa nilang hukay. Wala na itong sinabi sa kung ano ang nangyayari upang hindi mag-alala ang asawa at nagplano ng gagawin kung saan dumating ang kasamahan na takot din matapos masaksihan ang pagdating ng mga Japanese. Gumawa ng magandang flagpole si Desian para sa kanyang plano, habang sa mga oras na iyon naliligo sa ilog ang pangkat ni Xiaoyan na mabilis nagsitago matapos makakita ng dumaang eroplano. Matapos gawin ni Desian ang flagpole, bumalik na ito sa mga Japanese para ibigay ang kanilang hiling. Natuwa ang sundalong Japanese at agarang itinaas ng mga ito ang kanilang bandila kung saan plano ni Desian na pag umabot sa dulo ang tali sasabog ang kawayan, pero hindi siya nagtagumpay sa kanyang plano. Biglang nagtaka ang sundalo dahil sa napakapulido ng kanyang pagkagawa. Sinabi niyang isa siyang karpintero kaya hindi na nag-isip ang sundalo, pero nang balak ng umuwi ni Desian sa pilitan siyang pinapayuko ng sundalo, at sinabihan ng kasama na patayin ito pag ginawa, pero lumaban siya sa kanila at tinangkang pasabugin ang ginawang bomba ngunit hindi gumana. Nakita ng mga sundalo ang isa pang lalaki na kasama ni Desian, tinangka nitong tumakas pero binaril siya ng mga Japanese at nahulog sa ilog. Inakala ni Desian katapusan na niya, buti na lang sumabog ang inilagay nito sa dulo ng flagpole dahilan ng sugatan ang mga sundalong Japanese. Sa galit ng leader nila tinangka siyang patayin pero nagawa nitong makatakas at inalarma ang lahat. Ang lalaking may tama ng baril inanod sa ilog at napadpad sa grupo ni Xiaoyan pero hindi na nito nasabi ang nangyari. Nakita nila ang tambol na lumulutang at nagbibiruan ang mga ito sa tubig. Di sadyang makita nila ang sugatang kasamahan at agad tinulungan, kaya nasabi niya ang pagdating ng mga sundalong Japanese bago ito tuluyang binawian. Habang sa nayon, patuloy na tinatakasan ni Desian ang mga sundalong Japanese. Ang kanilang mga nadadaanan pinapatay lahat mga ito, kaya nag-isip siya ng plano upang mapigilan sila. Nang masundan siya sa pinagtataguan, pinaguho ni Desian ang bahay at agad tumakas habang nagbabala pa din sa mga naninirahan sa nayon, ngunit narinig ito ng ama. Sa kabila nito, ang ilan sa mga taga-nayon sinubukang lumaban sa mga Japanese pero hindi sila nagtagumpay sa takot. Nawawala naman ang matanda nang marinig si Desian kanina. Hinanap ng asawa ang lolo, ngunit may dumating na sundalong Japanese sa labas. Nakita ito ni Desian na papasok sa kanilang bahay kaya agad siyang tumawag ng pansin upang siya ang habulin. Subalit ang kanyang pinagtataguan pinasabog ng mga sundalo. Inakala ng asawa na patay na ito pero nakaligtas si Desian na hindi makapaniwala ang mga sundalo. Dumating na roon ang pangkat ni Xiaoyan na nakaharap ang isang sundalo. Nabaling ang atensyon ng lahat sa kanila kaya iniwan nila si Desian. Subalit naubusan ng bala ang grupo nang hindi man lang nakatama. Nang mapansin ito ng Japanese, agad siyang kumuha ng armas, pero may dumating na sibilyan na may dalang baril. Napatay nila ang Japanese dahilan ng sumugod ang pangkat ni Xiaoyan nang makita nila ito, ngunit dumating ang dalawa. Napatay ang ilan sa kanyang mga kasama habang wala na silang kalaban-laban, pero nakita ni Xiaoyan ang kanilang machine gun sa tapat. Nakauwi na si Desian at nakita ulit ng pamilya na ligtas. Agad niyang pinagtago ang mag-ina sa ilalim upang hanapin ang lolo nang malaman na nawawala. Ang mga sundalong Japanese patuloy na pinapaputukan ang grupo ni Xiaoyan. Gumanti sila sa pagpapaputok ng machine gun nang hindi akalain ng dalawang Japanese ang malakas na armas at tinamaan ang isa na agarang napatay. Biglang nawala ng kumpiyansa sa sarili ang kanilang leader habang sumugod na din ang pangkat upang hulihin ang Japanese. Nang magtatago ito, nakita siya ng matanda. Sinubukan siyang patayin kaya tumakas ang sundalo at dumating din si Desian na hinahanap ang lolo. Sa ngayon, hinahabol na ng lahat ng taga-nayon ang sundalong Japanese na kinalaunan ay sumuko na rin. Hindi nila ito pinatay, sa halip pinarusahan siya ni Xiaoyan sa ginawang pag-atake. Dumating din si Desian para alamin ang ibig sabihin ng pagtatayo ng bandila. Ngunit biglang dumating ang napakaraming eroplanong pandigma ng Japan at kanilang army na ikinatakot ng lahat. Nakatakas din ang sundalong kanilang bihag at nakapagsumbong, dahil dito nagpadala ng unit sa nayon na siguradong katapusan na ng lahat, kaya agarang umuwi si Desian upang sama-sama sila ng pamilya. Ngunit pag-uwi inabutan niya ang asawa na nagluluto. Tumakas din ang anak na nakikipaglaro sa ama kung kailan nasa mapanganib ang sitwasyon.
Sumunod naman sa bahay ang grupo ni Xiaoyan upang doon magtatago dahil ito lang ang may pinakamatibay na pader sa buong nayon. Subalit bigla silang pinasok roon ng tangke. Nagalit ang matanda sa pagsira sa kanilang bahay kaya pinigilan nila ito kung saan pinaulanan sila ng bala. Agad nilang kinuha ang machine gun sa labas upang hindi masira habang naghahanda ang mga Japanese na pulbusin sila. Ginamit ng grupo ang machine gun upang puntiryahin ang tangke pero hindi ito tinatablan ng bala, buti na lang nagawa nilang makapagtago bago gumanti ngunit pinanghihinaan na ng loob ang mga kasama ni Xiaoyan sa takot. Iniwan naman ni Xia Cheng ang lolo sandali para hanapin ang anak, ngunit tumakas ang matanda pag-alis niya habang tinipon ng namumuno ang mga sundalo upang tulungan siya na paikutan ang buong compound. Pinasok ng mga sundalo ang bahay at nakita ito ng matanda, dahil dito nalaman ng grupo at agarang nagpaputok kung saan napatay nila ang mga Japanese. Nag-alala si Desian dahil naroon ang kanyang lolo ngunit pagbukas may pumasok na sundalo pero pinagtulungan ng lahat na mapatay. Subalit nakita niya ang anak na naroon sa harapan ng tangke, nag-alala siya sa anak at nagplano upang iligtas kasama ng grupo gamit ang machine gun. Pag-alis ng anak doon na nila pinaulanan ang tangke pero hindi ito makalapit buti na lang dumating ang asawa mula sa likuran. Patuloy na pinaputukan nila ang tangke pero talagang hindi ito tinatabla ng bala. Sumugod ang mga sundalong Japanese pero napaatras nila ang mga ito matapos mapatay ang ilan sa kanila. Nang hindi sila makapasok, winasak ng tangke ang bahay upang daganan ang mga nasa loob ng mga gumuho. Bumalik naman ang asawa ni Desian na lalong ipinag-alala nito dahil pareho na sila ngayong nalalagay sa panganib ng mga pagguho. Nang mawalan na ng pag-asa ang lahat, inisip ni Xiaoyan na magpakamatay na lang upang hindi sila mahuli. Pero may naisip na plano si Desian mula sa itaas papatamaan ang tangke gamit ang machine gun na nangangailangan ng hagdanan. Agad pinagtago nito ang mag-ina at nagtulong-tulong silang inakyat sa itaas ang malaking armas. Tinamaan man ng mga pagsabog hindi sumuko ang mga ito na madala nila sa itaas ang machine gun. Nang maayos na ang plano si Xiaoyan ang nagpresente sa pagbaril, humanap pa ito ng tiyempo upang siguraduhin na matamaan nila ang tangke ngunit dahil sa nakakabit lang ito sa hagdan malakas ang impact ng bawat pagputok, nahulog ito sa ibaba at nabalian ng mga buto pero hindi pa rin tinatablan ang tangke. Pumalit din ang mga kasama upang subukan na pabagsakin ang tangke, ganun din ang nangyari sa mga kasamahan kahit itinali pa nila ang katawan sa baril. Nang wala nang natitira, si Desian na ang huling humawak ng baril, pinilit na makabalik ng mga kasama upang tulungan ito na pigilan ang impact ng baril, at agad pinaputok ang malaking armas ng walang tigil na kahit pa magkabali-bali ang kanyang buto, hanggang sa wakas na pasabog nila ang tangke ngunit kasabay nito ang pagguho ng lahat. Gayunpaman, nagawa nilang makaligtas, habang binawian na ang ibang kasama dahil sa impact ng baril, agaran din itong pinuntahan ang mag-ina na nakaligtas sa mga pagguho at paglabas nakita nila ang lolo na nakaligtas. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo, i-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli, paalam!